So ngayon guys, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Click nyo lang yan. Then dito sa my search, click nyo yan and then search nyo lang yung SSS funeral form. Ayan, so makikita nyo na agad yung form. So ito na yon, naka-PDF yan. At saka dapat sa SSS website mismo. Ngayon, click nyo lang itong form guys para ma-download natin. Ayan, ang sabi dito, download file again dahil naka-download na ito sa akin. So ngayon, click nyo lang itong download again. Ayan guys, na-download na natin yung SSS Funeral Claim Application Form. So dahil na-download na ito, so pwede na kayong pumunta sa mga computer shop para ipaprint ito. Ayan, then after nyo ito mapaprint guys, of course, pipil upan nyo na. Take note dito guys, hindi kayo pwedeng gumamit ng ibang kulay ng ballpen. So ang pwede nyo lang pwedeng panulat dito is black ballpen lamang. Pagsusulat din ninyo dito guys is dapat naka big letter. So dapat naka big letter para hindi magkamali din si SSS pagbasa ng mga information ninyo. So dito muna tayo sa basic documentary requirements. Ibig sabihin ng basic documentary requirements, kahit kayo ay legal spouse or kahit kayo ay yung other sabi nga natin baka family talaga ganyan. So hindi naman kasi nagbayad is yung legal spouse. Lahat po to lahat kayo ito po yung kailangan. Basic na kailangan po. So una, proof to establish. Ito yung hinahanap kanina sa online, 'di ba? Yung unang-una, proof to establish. Sabi ko kanina, babanggitin ko ano yung magiging basis natin, paano mo nalaman na SSS member talaga siya. And nakalagay dito, isa lang po upload nyo kahit alin dito na meron kayo. Okay? So, maaaring may social security card ka ba nung namatay o baka may UMID card, no? So, si deceased member, no, mas okay kung meron po. Kung wala naman nun, baka naman na itago mo. Ako talagang tagun-tago ko yung sa akin saka sa asawa ko, no? Kahit na baka dati kasi mga ano pa po yun pwedeng makunit agad, no? Yung mga documents natin. Talagang tagun-tago ko kasi nga po kailangan yan. So, hopefully ganun din po kayo. So, duly receive SS records with member SS number, maaaring iwan ba yan nung time na kumuha ka ng SS number dahil magiging magiging employee siya sa private employment, kumuha siya nun. RS1, naging self-employed ba siya, kaya siya naging member ni SSS. NW-1, non-working spouse ba siya, so ikaw ba yung nagtatrabaho, then kinover mo siya, no, gusto ko maging member din ni SSS yung asawa ko. So non-working spouse pala siya. OW-1, dati ba siyang naging OFW? Or E4, nag-amend ba siya ng mga records niya? Ayan, yung E4 kadalasan yan yung mas natatago Kasi 'di ba, pag nag-a-amend na tayo, yan na po yung mga naitatabi na po natin kasi mas recent yan. So check niyo po baka meron naman kayo niyan. Or baka naman may mga employment records kayo with member SS number. Kunwari po company ID, payslip, 'di ba? Dapat po nandun yung mga SS number natin So check niyo po baka meron kayo niyan. Or letter or certification document with indicated correct SS number previously issued by SSS prior to the death of member. Mali mo, dati pumupunta pa pala siya pag nag-information drive kami, no? Nagbe-verify pala siya. May mga ganun po, di ba? So, pwede niyo po ipakita yun, yung mga proof na talagang SSS member po siya. Next po is, bukod doon, dahil napatunayan nyo na na SSS member siya. So, patunayan nyo naman sa amin na namatay talaga si member. So, kailangan ng death certificate po niya, duly registered with the local civil registrar or issued by the Philippine Statistics Authority or certification of death issued and signed by the authorized signatory of the Office of the Civil Registry. At syempre, dapat may official seal po yan. Then, pangatlo, ito naman po is
for ano po 'to, sabi nga natin kanina, option lang din 'to kung maglalagay si legal spouse. Pero the rest, kailangan ng official receipt with BIR registration bearing the name of the claimant and the deceased member. So, kailangan mag-submit tayo ng one original. 'Di ba gano'n po 'yan kapag nanghihingi tayo ng mga official receipt or kung ano mang mga documents, tinatanong naman tayo, ilang copies ang kailangan mo. So, kung gusto niyo pong meron pa rin kayong mga original copies kahit 2 o 3 na yung paggawa niyo 'no, kasi po yung isa po dun kailangan original yung ipasa niyo po kay SSS, okay? So next po, dahil meron na siya no'n, yung basic documentary requirements po natin 'no, kung ang magfa-file po, bukod do'n sa mga binanggit kong documentary requirements at kung ang magfa-file po is surviving legal spouse, ang kailangan na lang po niyang ipakita in lieu of OR, official receipt po 'no. So marriage certificate issued by any of the following authorities, kasi sabi niya married sila. So anong proof niya? Meron ba siyang local civil register or municipal civil register marriage certificate? May galing kaya sa Philippine Statistics Authority o yung dating NSO na alam po natin? Foreign Vital Statistic Office with English translation if married abroad. So, yan yung takot kasi nung iba eh. Paano ma'am kung sa ibang lugar, sa ibang bansa, 'di ba, nung ikasal, ganyan, o kaya pinanganak, yan yung mga question eh, yung mga birth certificate, marriage contract. Don't you worry po, provided may English translation na iintindihan naman natin, no? So, pwede po yun. And the National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, if deceased member or pensioner is an indigenous people, Sharia Circuit Clerk of Court, if deceased member or pensioner is Muslim. And syempre, 'di ba nag-o-online nga po, no, yung online certification mo stating na yung claimant surviving legal spouse ay ikaw talaga ang nagbayad ng funeral expenses. 'Di ba yun lang yung napansin natin, 'di ba, na mga kailangang i-tick, i-certify, no, kapag po surviving legal spouse yung magpapasa. Ngayon, if hindi naman pala surviving legal spouse, no, yung nagke-claim, so ano naman daw po ba yung mga kailangan in lieu of official receipt? So maaaring certification of availment of memorial or funeral insurance plan or any other acceptable funeral expense paid by the member or pensioner prior to his or her death may be submitted in lieu of official receipt. So para po to sa mga children, parents, or legal heirs po ng deceased member or pensioner lang. And any of the following additional documents shall be submitted together with the OR naman kapag may official receipt. So ano po ba yun? Duly notarized waiver in favor of the claimant duly signed by the surviving legal spouse. Kasi sabi ko kanina, ang una po talaga naming hahanapin is the legal spouse. Ngayon sabi ni legal spouse, hindi ko naman kukunin yan kasi hindi naman ako yung nag-defray, diba? Kasi kapag nag-online ako, naku, sabi dun, isa-certify ko na ako talaga yung nagbayad. Hindi naman. So, ang kailangan po niyang gawin is duly notarized waiver. Magpapanotarize po ng waiver niya na sinasabi niyang hindi ako ang nagbayad niyan. So, kung sino man yung nakapangalan dito sa resibong to, siya yung magke-claim, ganyan, ng benefit na yan. Ngayon, if in case naman, di ba sabi ko kanina, what if unlocated na, 'di ba, si legal spouse o kaya naman hindi kami maayos ma'am kasi si number 2, 3, 4 ako ganyan. So natatakot ako magpakita kay legal spouse. So instead po ng waiver, kailangan lang po ng duly notarized affidavit as attested by 2 disinterested person stating na yung surviving legal spouse is hindi siya yung nagbayad ng funeral expenses at hindi na rin siya malocate. Kaya po kami na yung nagfa-file. Kasi kami naman po talaga yung nagbayad. Ganon. Or death certificate of the legal spouse. So, kaya palang hindi naman makapag-file si legal spouse kasi nauna na rin pala, wala na rin, namatay or sabay silang namatay, nung kanyang asawa. So, kailangan po death certificate ng legal spouse duly registered with local civil registrar or issued by the Philippine Statistics Authority
including marriage certificate with the deceased member or pensioner duly registered with the local civil registrar or issued by the Philippine Statistics Authority if the legal spouse is already deceased. Ngayon, kung si member naman pala is single, ayan, deceased member or pensioner, single naman pala siya, kaya pala ikaw na, no, yung claimant. So, kailangan po ng SENOMAR or yung Certificate of No Marriage Record of the deceased member or pensioner. If in case naman po na walang official receipt, no need naman for affidavit of funeral expenses kung ang ginawa po ay embalming, burial transfer service, funeral services including church fees or equivalent in other religions, cremation or interment services, purchase or rent of coffin, purchase or rent of niche, cemetery, memorial lot, columbarium, and payment for memorial or funeral insurance plan. Pero syempre kailangan i-attach po natin yung SENOMAR. Once again, kapag po nag-upload tayo ng documents. So paano naman po ba yung payment nitong ating funeral benefit? So, una namin syempre na babayaran dyan is yung claimant who will first file a claim and complies with all the requirements, okay, as enumerated sa guidelines and other applicable policies, no, shall be paid the funeral benefits. Pero kunwari nagkasabay, no, dalawa yung claimant na nag-file kasi siguro dahil wala yung surviving spouse, nagtulong-tulong sila, no, para po magbayad. So, simultaneously, nag-file po sila for the funeral benefit, magiging prorated na yung pagbabayad po sa kanila. Pero if in case, kunyari, may natira pa, 'di ba? Kasi sabi ko kanina, kung at least 36 months yun na ihulog ni member at baka mamaya malalaki yung mga hulog niya, no? So, parang mga 20K lang yun na ilabas o 30K lang tapos pwede pala siya sana for 50,000 or 60,000, no? So, may remaining pa pala, may balance pa for the funeral benefit due after na binayaran yung first claimant. So, kung may magpa-file pang other claimants, mababayaran pa rin siya pero hindi na mag-e-exceed doon sa remaining balance. Okay, so hopefully clear po tayo dyan. And other conditions for that, eto na nga, kasi 'di ba, sabi ng iba, ay nako, wag na wag daw tayong wag daw nating ipapakita, no, sa ating mga mahal sa buhay kapag nagche-check tayo online, 'no, kasi magugulat ka na lang parang nag-iiba yung yung lasa nung kinain ko, joke lang po 'yan, Pero siyempre sabi nga po natin baka mamaya, ang cause of death pala, 'no, yung claimant pala, siya pala yung responsible for the death of member or pensioner na patunayan, no, na ay kaya pala namatay itong si pensioner, yung claimant pala, no, yung dahilan. So, hindi po siya magiging qualified for funeral benefit. If in case naman nabayaran na siya, saka napatunayan, siguro may mga naghain, no, sa amin, nag-file, bakit nabayaran yan? Siya nga yung dahilan kung bakit namatay yung miyembro na yan, Okay? So, kailangan po i-return niya yung settled benefit proceeds. Okay? Then the claimant shall certify, ito po, that the information provided, ito po yung nasa online certification natin, di ba? Claim application are true, correct, and accurate. Then the claimant, including any persons involved po shall be held liable under all circumstances kapag napatunayan na may false information, misrepresentation, and fraud in accordance po with Section 28 of RA 11199 or the SS law po natin and other applicable laws. So hopefully clear yung mga nabanggit na nating documentary requirements, yung mga conditions, no, para po dito. Kasi ang prescriptive filing period natin is starting October 20, 2023 under circular, kung hahanapin po natin yung circular 2023-009, 10 years na po for the month of death of the member or pensioner. So, naku po, habol-habol na Dapat po maipasa natin kasi meron na siyang prescriptive filing of period. So, ibig sabihin yung 2023 hanggang 2032 na lang, ganyan, no? So, dapat po maipasa po natin within 10 years.